Kasunod ng pagpapaliban sa pagsimula po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng pagkadismaya si Congresswoman-elect Leila de Lima kung saan iginit niya na tila binaliwala ng Senado ang malinaw na mandato ng konstitusyon. Buong kwento ay hatid sa atin ni Tala Lopez. Matapos ang anunsyo ng pag-adjust ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi napigilang magpakita ng pagkadismaya si Congressman-elect Leila de Lima. Ayon sa kanya, malinaw ang salitang forthwith sa Constitution ngunit hindi naman umakto ang Senado. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, umiwas na magkomento ang kongresista sa pamamalakad ni Senate President Cheese Escudero sa Senado. Panawagan lamang ng ginang, huwag unahin sana ang pansariling interes. Iwasan ko na muna po yun. Maybe he has his own reasons, he has his reasons. He would know the dynamics there in the Senate. Ang pakiusap ko lang is that over and beyond self-interest, over and beyond political interest, over beyond interest of self-preservation, sana man lang laging iniisip kung ano ang nasa konstitusyon, kung ano ang mga prinsipyo na yan ng mga accountability, that no one is supposed to be above the law, no one is supposed to be beyond accountability. Nakaraan ay naglabas din ng statement ang ginang nang makarating sa kanya ang umuugong na balitang may posibilidad daw na maudlot ang impeachment trial. Pero may sagot naman dito si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Giit niya, hindi aabandonahin ng Senado ang kanilang tungkulin pero nasa Korte Suprema ang desisyon kung itutuloy o hindi ang impeachment trial. Grandstanding lang yan, naniniwala lagi sa chismis. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Nilinaw din ng senador na bagamat bahagi ng tungkulin ng Senado ang maging impeachment court, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng priority bills, lalo na't nalalapit na ang signed-day adjournment ng regular session. Well, kasi marami kasing mga priority bills na kailangan itakil at kailangan ma-approve ng Senado at saka yung House of Representatives. Kailangan natin na aprubahan yung mga panukalang batas that will lead down to the benefit of our people. Siyempre, that will take precedence. Pero para sa grupong August 21 movement, hindi dapat ipagpaliban ang impeachment proceedings. Binanggit nito ang seryosong alegasyon laban sa pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y pag-amin sa pagkontrata ng assassin laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker, misuse ng confidential funds ng OVP at DepEd, unexplained wealth, katiwalian at pagkakasangkot sa extrajudicial killings. Sa ngayon, nakatakdasan ng ilahad ng House Prosecution Panel ang articles of impeachment sa Senado sa Hunyo 2, ngunit inurong sa A11. Sa ngayon, nakatakdasan ng ilahad ng House Prosecution Panel ang articles of impeachment sa Senado sa Hunyo 2 pero inurong ito sa A11. Ngunit nananatiling tanong kung tuloy pa ito sa harap ng ipinapakitang prioridad ng Senado. Ako si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.